Una sa ating mga balita, mabibigat na usapin ang tatalakayin sa darating na April 29 kung saan inaasahang dadalo ang National Bureau of Investigation para suriin ang umano'y pagbabanta ng Vice Presidente sa ilang matataas na opisyal ng bansa, kabilang na dyan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Faith Santiago sa detalye. Magbibigay ng testimonya sa darating na Miyerkules, April 29, sina NBI Director Melvin Matibag kasamang mga unang nag-imbestiga kaugnay sa umano'y public threat ni Vice President Sara Duterte, kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Binigyan diin ni NBI Director Melvin Matibag na pumasa na sa internal review ang kaso dahil na-file ito ng Bureau sa National Prosecution Service ng Department of Justice. Dadalhin naman nila sa Committee on Justice ang supporting materials kaugnay sa kanilang investigasyon. 2 posibleng violation sa revised penal code ng bansa mula sa kanilang investigasyon ang posibleng talakayin sa Miyerkules, kabilang na ang grave threats at inciting to sedition mula sa umano'y meltdown video ni Vice President Sara Duterte at iba pang kaugnay na pahayag nito. Kumbinsido din siya na planado umano ang bantang pagpapatay ni VP Duterte sa punong ehekutibo at hindi ito isang metaphor o offhand remark lamang. And what we know, ito sabihin namin, sa findings namin, that is something na ginawa niya, not spur of the moment na parang sasabihin na ano lang siya, metaphor lang siya, hyperbole lang. That is planned, actually. Aniya, isinasagawa ng NBI ang pagtatag ng pagkakakilanlan ng taong kinausap umano ni Duterte nang matukoy kung nagkaroon talaga ng pagpaplano hinggil dito. Nakakatakot po kayo yung sitwasyon natin. I think si Kong will agree with me. Parang nag-iba yung situation natin eh. Parang it's so easy to say, barilin mo yung taong yan, patayin mo yung taong yan, di ba? Kunin mo yung ulo ng tao na yan. Tapos nagsasabihin lang, this is all metaphor. Wala kaming intention. And they're trying to rally people behind them to do something that is bad, that is illegal. And we at the law enforcement will not allow that to happen. Samantala, ayon kay House Committee on Human Rights Chairperson Bienvenido Beniabante Jr., isang high crime at malinaw na constitutional ground for impeachment ang umano'y pag-utos ni VP Duterte ng pagpatay kay Pangulong Marcos Jr. noong 2024. Binigyang pansin din ni Representative Abante ang bigat ng aligasyon kung saan hindi lamang ordinaryong tao ang nagbanta sa buhay ng Pangulo, kundi ang bise na tinuturing na ikalawang pinakamakapangyarihan na posisyon sa bansa. Sang-ayon din dito si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Joel Chua. Aniya, mabigat na bagay at hindi dapat pinapalampas ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, lalo na't nanggaling ito sa sumunod sa posisyong pinakamataas. Ayon kay NBI Director Matibag, habang wala pang natutukoy na identity o pagkakakilanlan kaugnay sa aligasyong contracting sa naging public statement ni VP Duterte, patuloy ang NBI sa pagbusisi hinggil dito, maging ang counter affidavit ng bise at surrounding circumstances sa mga reports at online posts. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.